Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post. Ang balita ngayon tungkol sa pahayag ni Senator Kiko Pangilinan na kukumbinsin niya si dating VP Leni na tumakbo pagkapangulo sa 2028. Okay. Sito, Leni tumangging makisawsaw sa national politics, abala sa pagresolba ng problema sa droga sa Naga. Sa gitna ng lumalakas na panawagan mula sa mga kaalyado, kabilang si Senator Kiko Pangilinan na tumakbo muli bilang Pangulo sa 2028, matigas ang naging tugon ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Ito ang sabi niya, "Nako, dito na lang ako sa Naga, ang dami-daming problema ang dapat asikasuhin dito." Ayon sa mga ulat, malinaw na ramdam ni Robredo ang bigat ng issue. Lalo't mismong siyang nagbunyag na, ito ang mga problema sa Naga. Pati mga high school students ay nasasangkot sa paggamit sa pinagbabawal na substance. Ilang police assets ay umano'y nagiging pulburon personalities sa barangay at umaabot na direkta sa City Hall ang reklamo ng komunidad. So, sa kabilang banda, nanawagan si Senator Kiko Pangilinan na kumbinsihin ang dating BP na magbago ang isip. Sabi niya, kumbinsihin natin, ito ang sabi ni Kiko Pangilinan, kumbinsihin natin lahat mga kakampings, si Leni na magbago ang isip, tumakbo muli bilang Pangulo sa susunod na halalan. Ngunit para sa mga nakapansin, ramdam sa mukha at boses ni Leni ang pagkabalisa at pagkapagod. Tila bakas ng bigat ng problemang dala ng Naga, lalo na't kabataan mismo ang nadadamay sa pulburon. At dahil dito, mukhang hindi pa bukas ang pinto para sa kanyang pagbabalik sa national arena. So ito, mga 2 days ago ata ito, na pinayag ni Mayor Leni Robredo ang kanyang pagkabahala dahil lumalala ang problema ng pulburon sa kanyang syudad at tila ba nagrereklamo na kulang ang ginagawa ng kapulisan. So, ngayon, nararamdaman niya na kung paano ang kabigat magdala ng isang syudad. Di ba ang una niyang entrada sa politika, congresswoman and then mamaya vice president na. Pag wala ka kasing experience sa local governance, mahirap, hindi mo maintindihan ng executive department. Kaya noong una, inaayawan niya yung kampanya laban sa pulburon ni Tatay Tagum, di ba? Binabatikos niya So ngayon, siya na ang nahaharap sa mismong problema. So baka lalong ma-realize niya na kailangan mo ng kamay na bakal. Kailangan mo disiplinahin ang tao. So, magandang experience ni Madam Leni Robredo kasi mahirap talagang harapin ang problema sa pulburon kung at a distance ka lang, nag-o-observe ka lang kagaya ng congressman, senador ba o ano. Ito head on, siya na ang inahan ng Naga City at talagang salamat naman at nababahala siya. So it's a challenge to the national government kung paano nila paigtingin kasi nga
mismong police asset, sila ang nagdadala ng kalakaran ng pulburon. What does that mean? Hindi lang yan Naga, baka, ito opinion ko lang baka sa buong Pilipinas. Ganyan na ngayon. Nakakalungkot. Okay, so let's talk. Anong posibilidad na makumbinsi nila si Mayor Leni na tatakbo ulit? Sa ngayon, it's too early to tell. Kaya lang, ito, opinion ko lang, pag malapit na, say nasa 2027 na, that will be the deciding And nakikita ko yung drive ni Senator Kiko Pangilinan na kumbinsihin kasi nagpahayag naman ng availability si Senator Risa Hontiveros na handa siyang tumakbo. Anong ibig sabihin nito? Hindi kumbinsido si Senator Kiko Pangilinan sa winnability ni Hontiveros. Bakit pa niya kukumbinsihin si Mayor Leni? Nandyan naman, pare-pares man silang kakamping, dilawan. I am available. I will run for office 2028. So dapat, kung malakas ang chances ni Risa na manalo, dapat doon na lang sila mag-focus kay Hontiveros. But the fact na they will try their best to convince Mayor Leni, ibig sabihin, nakikita nila mas malakas ang tsansa ni Mayor Leni na manalo versus BP Sara kung sakaling mag-decide siyang tatakbo. Yan ang basa ko niyan. So isang sampal sa mukha ito para kay Senator Hontiveros dahil kulang ng tiwala si Senator Kiko sa kanyang kakayahan na manalo bilang presidente. And sa mga surveys, talagang ang WR numero, yung latest survey, ang pumapangalawa kay BP Sara nakakuha ng 31%, si Mayor Leni is 19%, si Risa Hontiveros is only 1.7%. So, kanino ka susuporta? Kung ako kakamping, punta, kumbinsihin ko si Madam Leni Robredo, di ba? Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Si Angkol ang natagaan na Mugero. Karon mo na ni ang itsura sa balay ni Angkol sa natagaan na Mugero. Mga dagko na gid nga buslot. Balay ni Angkol. Kol, pila na ni katuig ang inyong balay, Kol? 15 na. 15 na katuig. Oo, so karon Kol, mag-atop na ka. Oh, mag-atop na ko. So mapulian na gyud ang imong atop. Mapulian na gyud. Pulian. Lagi. So dagko na kaayo Kol og buslot oh. So 15 na katuig. Karon humanagid sa pag-atop si Angkol sa iyang balay oh. So napulihan na tong mga buslot nga iyang balay, so maayo na gyud oh. Sa Ginoo ug sa nag-sponsor ni aning sin. Oo. Nalalamat ko nga napulihan ning akong atop sa sin, kabago. Ako maulanan.
Oo. Napulihan na ning akong atop magkinsi na katuig. Aya pa napulihan. So pila na imong edad karon Kol? 47. 47. Pila imong estudyante? 2. Duha. So tanan naga-eskwela. Unsay grade Kol? Grade 7 o 1. Grade 4. Ay, sige. So salamat kayo Kol. Salamat.